po ako convinced na masaya po tayo. Sige po, tignan nyo nga po yung mga katabi nyo. Ngitian nyo naman po sila. Parang sawa na po kayo sa mga katabi nyo. Ayan. Truly po, no, na lahat tayo ay masaya araw-araw, no, dahil patuloy po nating nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. And may gusto lang po ako ikwento. Nung pong time na nasa hospital pa po kami, nung na-stroke po si daddy ko, kailangan po, parang sinasabi po kasi ni-recommend na kailangan sa ICU siya. So, tinanong po namin siya kung gusto niya po ma-admit sa ICU. Tapos sinasabi niya po, ayaw niya, na hindi daw, ayaw niya. So, kinausap po namin yung mga nurse na, ayun, ayaw niya, ganyan. Tapos sinabi po sa amin ng mga nurse na hindi niya po alam yung, parang hindi niya po alam yung sinasabi niya na ayaw niya and hindi niya naiintindihan yung tinatanong po namin. Kasi nga, at that time po, di po siya nakakapagsalita, ganyan, patango-tango lang siya, pailing-iling. So, ayun po, sinabi po namin na ayaw niya. And kahit po, sinabi po yun ng nurse sa amin na hindi niya alam. Hindi niya po alam yung sinasabi niya na ayaw niya or hindi niya naiintindihan yung tanong namin. Siya pa rin po yung tinatanong namin kung gusto niya, kung ayaw niya. And sinasabi niya po talaga ayaw niya. And we know that He knows. Alam niya kung bakit ayaw niya. Kasi po, he knows where He stands. He knows who He is in His spirit. Kasi kahit hindi po siya nagbase, no, sa sitwasyon niya, sa physically, no, but ang pinagbasehan niya po is kung sino yung nasa sa kanya, kung ano yung power na nasa sa kanya, no, yung strength na nasa sa kanya. Kaya with conviction, no, with confidence na sinasabi niya po talaga na ayaw niya. And that is faith. No, truly faith allows us to stand firm to what we believe in. And we believe in the finished work of Christ. Kaya po nagkakaroon tayong confidence, no, ng assurance every day na no matter ano man po yung pagdaanan natin, no, ano man ang uncertain dito sa mundo, ano man ang binibigay ng mundo or negatibo dito sa mundo, no, we are certain with God, no, dahil po ang gabay niya, no, ang protection niya ay palagi nating nararanasan. And yun lang po ang kailangan natin i-acknowledge araw-araw, no, na hindi na doubt yung ine-entertain natin, no, because it is clear now to us, no, our standing in Christ. And kailanman po, no, we trust His promises. No, He is really true to His word that He will never leave us nor forsake us. And yun po, no, ang pinapaniwalaan natin araw-araw, no, yun ang ina-acknowledge natin sa buhay natin araw-araw. Kaya lubusan po nating nararanasan ang pagmamahal niya. No. Lagi na pong nandyan, no, ang protection ng Diyos. Lagi nang nandyan ang kabutihan ng Diyos. It is up to us, no, if yun ang i-entertain natin sa buhay natin. Ayan, tayo po lahat ay tumayo ngayon, no, tayo ay magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ating pong patuloy na pasalamatan ating buhay na Diyos. Amen! Hallelujah! Para pong lungkot nyo, tayo pong lahat ay sumayaw, umawit, magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba, O Diyos. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Kung may
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Sino? Ikaw ay Jesus, Aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kaya pong lahat ay umawit. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Diyos. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Tayong lahat, buhay ko na. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa tayong lahat. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Tayong lahat ay umawit sa Diyos. Ibang nanaisin pa, Kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin. Salamat, O Diyos. Katulad mo. Walang iba kundi ikaw lamang. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kami may buhay na ganap at kasiyasiya dahil sa inyo. Wala kaming ibang sasambahin, kundi salamat, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you, Father. Woo! At tayo ngayon ay magbababad sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Let's go, church! Sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad Sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad
ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Napakasarap po magbabad sa presensya ng Panginoon, hindi po ba? Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, Ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo. babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na Come on, church, let's sing! Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Isa pa! Babad Sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan pa, kaya babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. babad sa presensya mo. Thank you, Jesus! Sa iyong salita, Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Napakasarap! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord God, sa inyong pagmamahal, Lord. Tunay nga na kami ay bababad sa presensya mo. Kami ay mananatili sa presensya mo, Lord God. Mananatili sa pagmamahal mo, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa mga pangako mo, sa mga tinapos mo, Lord God, para sa amin. Wala nang lugar ang takot, pangamba, Lord God, because we have you sa aming mga buhay, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may mangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magalim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit
kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Di ka nakulang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa aking laging laan.
Hallelujah, Lord God. Tunay nga, O Diyos, kailanman sa buhay namin, hindi po kayo nagkulang. Dahil sapat po ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Salamat sa pananampalataya. Pinagkaloob mo sa amin, Lord God, ang pananampalataya ng aming Panginoong Yesus. We have the faith of Jesus Christ, Lord God. Pananampalataya na kung saan hindi ito nakadepende sa aming nakikita, pananampalataya na hindi nakadepende sa aming nararamdaman, sa aming sitwasyon, pananampalataya na kung saan nakapokus lamang, Panginoon, doon sa finished work of Jesus on the cross. Because Jesus is the author and the finisher of our faith, Lord God. Hallelujah, Lord. No one can distract us, Father God. Dahil, Panginoon, sinabi nga po ninyo, itoon namin ang aming pansin sa inyo, Lord God. Itoon namin ang aming pansin doon sa ginawa mo sa buhay namin. Dahil, Panginoon, you are already did it all, Father God. Ginawa mo na ang lahat, ang pinakamainam para sa amin, Lord God. Nang sa gayon ay mamuhay kami ng may kapayapaan. Nang sa gayon ay mamuhay kami ng may buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat po, Panginoon. Lord, nag-umpisa kami sa pananampalataya at matatapos kami sa pananampalataya dahil nandito lamang kami, Panginoon. Dahil sa inyong biyaya, dahil sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Wala kaming ibang pananaligan, O Diyos, kundi kung ano ang ginawa mo para sa amin. We praise you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan na nasa amin. Salamat, Panginoon. Ginawa mo kaming kaaya-aya at karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat, Father God, dahil ginawa mo kaming iyong mga anak, anak na pinagpala. Lord, salamat po, Panginoon. Mananatili kami sa inyo dahil, Panginoon, you are the source of our life, Father God. Ikaw ang aming pag-asa, Father God. Ikaw, Panginoon, ang buhay namin. We praise you, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasabahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasabahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yan. So, bago po sa ating pagkakaloob, i-announce po natin muli ang ating darating na conference, no? Ito ay sa December 28 to 30. Ayan. So, sa palagay ko po, minark na natin sa ating calendar at talagang excited tayo para sa araw na yon na magkakasama-sama tayo. Hindi lamang po ang CFSM Angeles City, kundi ang iba't ibang mga kapatid natin sa ating mga local churches. Kaya alam ko po ang lahat ay nagagalak, ber na. Ayan, malapit na po ang ber at pagka naamoy na natin ang ber, malapit na yan. Kaya yan po wag nating kalilimutan, no? Kaya lagi nating ina-announce sapagkat upang makasama po kayo, no? Sapagkat ngayon pa lamang naka-mindset na tayo para sa araw na yon. Katulad nga ng inawit po natin, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo ay laging, everybody, laan, no? So ang ibig sabihin, nandyan na.
Di natin na siya ihingin, kundi nandyan na, available na, binigay na niya. Laging laan. At napakasarap pong isipin na sa ating pagkakaloob, no, ito ay isang pribilehiyo para sa atin. Hindi sa pangangailangan ng church, kundi ito ay isang pribilehiyo upang sa gayon, ito po ay ang inspired tayo ng kanyang mga salita. No? Na biyaya niya ay laging laan. Kahit kailan, hindi siya nagkulang. No? Sapat ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kung meron tayong Kristo sa ating buhay, sapat po, no, tayo sa lahat ng bagay. Kompletong-kompleto tayo at more than enough. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin at sama-sama na magpasalamat sa ating Diyos sa mga kaloob at sa mga bagay na nilaan niya sa atin. Siya mismo, mayroon tayo, kaya lahat mayroon tayo, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa isang napakagandang umaga. Every day is a great day in you, Panginoon. Sapagkat meron kaming Diyos. Meron kaming Diyos na labis na nagmamahal sa amin, nagkikare sa amin. Aming Diyos na laging tapat sa kanyang pangako. Aming Diyos na hindi nagkukulang. Anuman kami, anuman ang sitwasyon. Lord, nandyan ka lagi ang pag-ibig mo. Ang karanasan namin sa iyo, O Diyos, isang inspirasyon at motivation sa amin upang manatili kami sa aming pananalig sa inyo. Sino nga ba ang maiko-compare namin sa inyo, Panginoon? Ikaw lamang at wala ng iba. Kaya sa umagang ito, Panginoon, magkakaloob kami pagkat kinikilala namin ang lahat ng bagay na mayroon kami. Ito ay galing sa inyo. Kaya sa umagang ito, O Diyos, buong galak, buong kapanatagan na kami ay magkakaloob sa mga resources, Panginoon, na na-enjoy namin. Pagkat alam namin, O Diyos, ito, ang bahaging ito, Panginoon, ay magiging isang bukas na pintuan para sa marami pang kaluluwa ang makasama namin sa pagpupuri, pagtitiwala sa inyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, salamat po. Salamat sa inyong buhay na ibinigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbura mo sa aming mga kasalanan, sa pagkilala mo sa amin bilang inyong mga anak. Salamat, O Diyos, sapat kayo sa aming buhay at kailanman hindi kami tatalikod sa inyo pagkat, Panginoon, ikaw na ang lahat sa aming buhay. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, habang tayo ay masaya nagkakaloob, tayo pong lahat ay tumayo. Ating muling pasalamatan, awit ang ating bubuhay na Diyos. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi mo maunawaan Ang iyong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. ayan, dahil wala pong naibigay na papel sa akin, meron po bang bagong dalo sa ating, sa ating church? Ayan, kung wala po, tayo pong lahat ay tumayo. Ating kamayan, ayan, ibeso-beso nyo yung beshi nyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na! Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus,
sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sige po, ating palakpakan ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Salamat, Ama. Salamat, O Diyos. Hello po. Hello. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, maybe some of you po hindi po ako kilala, pero yun po, ako po yung boyfriend ni Janiel. And praise the Lord po, no, na salamat po na nagtitibon-tibon po tayo ngayon upang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. So yun, may share lang po ako yung 2 lines po nung ano namin, nung kakantayin namin. Yun, yung sinasabi doon is, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, you make the silence fear. So yun, indeed, no, nung hindi pa natin kilala si Jesus sa buhay natin, we are experiencing troubles in life, problems, darkness in our life. Pero nung nakilala natin siya, at kinilala pa natin siya, yung lahat ng paghihirap, kahirapan at darkness sa buhay natin, yun po yung nag-fade. No? So yun, patuloy pa po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon nang sa gayon, mawala na po lahat ng problema natin sa buhay. So yun po. Amen. Ayan po. So, truly, we are really blessed na from darkness, no, we are now in the light. And that light is Jesus, that is within us. And katulad po ng fireflies, totobe. Ano po yung umiilaw? Basta po yung alitap-tap. Totobe. Alitap-tap pala. Yung alitap-tap po, di ba po may ilaw po sila? So, kagaya po nun, no, hindi na po nakukuha yung ilaw sa kanila, di ba? Laging nasa kanila yon, nature na nila yon. And ganun din po sa atin, no, ang light na nasa sa atin, which is Jesus, it will never be taken away from us. Ayan. So, the title of the song po is Ever Be. Actually, mash up po siya ng Tremble. Ayan. Your love is devoted, like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. Your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon, with mercy for today. Faithful you have been, and faithful you will be. You pledged yourself to me, and it's why I sing. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus,
darkness tremble, Jesus, Jesus. Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break at your name. Still, call the sea to still, the rage in me to still, every wave at your name. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, to silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. And it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your name is alive that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name ever be on my lips, ever be on my lips. Jesus, Jesus. To God be the glory po. Naliligaw po yung mic. Morning po. Whew. Wala pa man, iinom na ako. Yung mga pastor po natin na nagsasalita dito, hindi po nila alam kung paano nila pagkasyahin yung kanilang mga preaching sa loob ng 30 minutes. Ako po, iniisip ko paano paabutin ng 15 minutes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sino na po dito yung alam niyo po ba yung yung counting machine sa bangko? Kapag ayaw mong dumaan ng teller, para wala ng pila, doon ka na lang sa counting machine, doon ka na lang magde-deposit. Sino po yung nakakaalam dito doon? Ganito po yun. Kapag nagdi-deposit ka at ayaw mong dumaan sa teller, kung may card ka o kaya yung PIN number, alam mo, mag-deposit ka lang dun sa counting machine, hindi ka nadadaan ng teller. Ngayon po, dun sa counting machine, ika-count po niya yan. At yung hindi totoong pera, hindi niya tatanggapin. Okay? Ilalabas po niya yan. Tapos, please pick the, sabi niya, may yung pera na At alam niyo po ba, kahit na totoo yung pera, kapag may lukot, hindi niya tatanggapin. Okay? Halimbawa, pinut mo yung 10,000, dun sa 10,000 na yon may isang medyo may lukot, kahit totoo po yung pera, hindi niya tatanggapin. Iluluwa po niya yon. Okay? So ganun din po tayo. We are dividing the word of truth here. Kaya po dito, pag may nag-preach po dito, pag tumayo po si pastor, medyo
parang dadagdagan niya o kaya parang medyo aayusin niya yung kung may lukot man, ayusin niya dahil ayaw niya ng confusion. Kasi kapag, kung minsan pag yung Word of God, tanggap lang tayo ng tanggap eh. Pero at least ngayon, natatanggap, the Word of Truth is rightly, ano ba yun, yung divided. Okay? Kamukha po ng counting machine, kahit may lukot siya, hindi niya tatanggapin. Kahit sugar, sabi nga po ni Pastor Francis, kahit na sugar-coated pa yan, hindi mo tatanggapin. You want the pure Word of God. Walang additional, walang sugar coating, walang para makuha mo yung emotion ng tao. Hindi po, it's the pure Word God. Wag nating, hindi kailangan malungkot ang tao, hindi kailangan na maisip ng tao, it's the pure Word of God. Hindi mo kinukuha yung emotion ng tao. Okay? You're preaching the Word of God kahit ano pa ang kalagayan. Okay? So yan po tayo ngayon. Papunta po tayo sa isang kalagayan na yung kalagayan na inihanda ng ating Panginoong Yesus sa atin. Kaya sabi nga po, we stand on higher ground. Okay? Pag tayo ay nakatayo sa higher ground, nakikita natin lahat kung ano yung nasa paligid natin. Standing on higher ground. Ngayon pong umaga, tayo po ay tatalakayin po natin ang positioning ourselves with God's armor. Okay? So sa Ephesians 6, verses 10 to 20, doon na lang po tayo sa 10. Pwede pong paki. The whole armor of God. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the scheme of the devil. Kung makikita po ninyo, put on the armor of God. Yung armor of God, hindi po yung armor natin. It's God's righteousness, not our righteousness. Okay? It's God's armor, not our armor. Alam niyo po yung nung si David, nung makikipaglaban po siya, di po ba pinasuot ni Saul yung armor niya? Parang ganun po. Kaya lang yung si David, dahil hindi siya komportable, tinanggal po niya. Ang ibig ko pong sabihin dito, it's not your armor, it's the armor of God that we are wearing. Okay? Hindi yung gawa mo, hindi yung holiness mo, hindi yung faith mo, kundi yung the faith of Jesus Christ that is in us, the righteousness of God that is in us, the holiness of God that is in us. It's not our holiness, it's not our righteousness, it's God. Righteousness, it's God, armor. Okay? Dali po. Kanina po, nung opening po ni Sister Janiel, halos nakuha na nga po doon eh. Di na po sana ako tatayo, aanin ko na lang yung sasabihin niya. Anyway, let's go to Ephesians 6:16. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. May pakikita po akong drawing dito sa inyo. Paki-flash yung drawing. Yan. Okay. So ito po yung armor. Yung shield. Okay. Nakikita po ninyo yung bilog. Okay. At yung isa, armor din yun. Shield din yun. Ay yung parang paganyan yung shape. Shield din po yun. At kung mapapansin po natin dyan, may mga drawing di po ba? Okay. That drawing represents the person, the soldier, kung saan siya kingdom belong. Okay? Yun po yung, kapag nakikita po nyo yung drawing na yan, kapag nakikipagbaka po sila, may mga drawing po yung mga, tawag po dyan, crest. Crest. Halimbawa, si King David, sabihin na po natin, may crest po yan. It represents the kingdom where the soldiers belong to. At kung minsan, may family crest din dyan. Liban dun sa saan kingdom siya galing, kung anong kingdom yung nirepresent niya, mayroon ding dyan yung family crest, kung kaninong pamilya naman siya galing. Okay? So,
alimbawa po, ito, sa atin po madalas ito, yung daw sa tricycle natin, halimbawa may tricycle po tayo, minsan may family, Tayag family, Menjola family, yun po, dito po yung armor, it represents the kingdom where you belong to and the family where you belong to. At yung crest na yan, yung drawing na yan, nagbibigay po yan ng ano, ano ba yun, yung pag nakita niya yung kalaban, alam nila kung malakas ka o hindi. Kapag nakita pa lang niyan, malakas ito, maraming digmaan ng sinagupan nito at lahat panalo. Dahil dun sa crest, kasi po yung uniform minsan pare-parehas lang, konti lang yung pagkakaiba niyan. Pero yung armor, dala-dala niya kung sino ka. Okay? It represents the kingdom you belong to. It represents the family you belong to. Okay? It's parang ito yung shield na parang nire-represent na yung power mo. And the shield is your first line of defense. Ito yung inaharap mo. Nakukuha po ninyo. It represents your identity. Yung shield na yon, it represents who you are. The kingdom, the family where you belong to. It represents power. Kaya pag nakita yan, kapag mahina-hina kayo, matakot na kayo. Kung minsan, hindi pa nagsimula ang laban, talo na. Dahil lang doon. Okay? Dahil lang doon na alam nila. Alam niyo po ba yung Israelite, nung hindi pa man sila lumalaban, alam na naman kalaban, natalo sila eh. Dahil sinasamahan sila ng Diyos. So hindi pa man nagkaroon ng labanan, talo na yung kalaban. Okay? Sana po nakukuha ninyo. It represents your identity. Let's go to Genesis 1:26 to 28. Madali lang po to, sana mamaya po Sharon tayong lahat. May take home po tayo ng truth of the Word of God. Okay? Let's go to Genesis 1:26 to 28. Sabi po ng Diyos, then God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish and of the sea, over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps. Sandali po. Creeps on the earth. Balik po tayo dun sa yan. So God created man in His own image, in the image of God. Yan po yung identity natin. After the image and likeness of God. Yan po tayo. At hindi po nagbago yan. Hindi po nagbago ang pagtingin ng Diyos sa atin kahit na nung panahon na nagkasala si Adan at Eva. It's the same love that noon hanggang ngayon, hindi nagbago. Hindi sinabi ng Diyos na nung magkasala ang tao, pabayaan na natin sila, hindi sila sumunod. Hindi po sinabi ng Diyos yan. Kaya po, nung magkasala po ang tao, ang John 3:16 nandun na eh. Wala pa ang John 3:16, nandun na yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but have everlasting life. So wala pa yung John 3:16, nandun na. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po nagbago. Kung ano ang pagtingin ng ating Diyos noon, gayon din ang pagtingin nung likhain niya ang tao. Kung gaano ang pagtingin ng Diyos sa tao noon, gayon din po ang pagtingin niya sa atin ngayon. Kahit po nung nagkasala ang tao. It's the same love from the beginning of time hanggang ngayon. It's the same love. Hindi na kailangan dagdagan because it is the perfect love of God. Kapag perfect po, hindi mo na kailangan dagdagan. Perfect love. It's the same love. And that is our identity. We were made in the image and likeness of God. Hindi po nagbago yun. Kasi kung nagbago yun, hindi na sana dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kung nagbago ang paningin ng Diyos sa atin, hindi na sana dumating ang ating Panginoong Jesus upang tayo ay Kanyang iligtas. But it's the same love. It's the same identity. Kaya nga po ni-restore tayo eh. We were given
yung dating kalagayan natin, ibinalik ng Diyos eh. Bakit? Hindi nagbago ang Diyos. Ang tao nagbago, pero ang Diyos hindi nagbago. It's the same identity na inirestore ng Diyos. At yan din ang gamit-gamit natin ngayon. It represents who we are. Jesus Christ represent kung sino tayo ngayon. It's as He is, so are we in this world. Kung ano ang ginawa, kung ano si Kristo, gayon din po tayo. Sabi ng kanyang salita. And that is our identity. Okay? Sandali po. Nagmamadali po yung aking note. Nasa ano na. Okay, let's go to number 12:3. Numbers 12:3. Okay, Numbers 12:3. Now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. Sabi po dito, si Moses daw po ang pinaka-humble na nabuhay dito sa lahat ng tao. Siya daw po ang pinaka-humble. Sino pong may sulat nun? Moses. Sino pong nagsabi? Ang Diyos. Okay? So, God said you are humble, sinulat po niya. That's humbleness. Kapag sinabi ng Diyos kung sino ka, tanggapin mo, embrace it. Huwag mong sabihin, ali naman Lord, cool. Huwag mong dagdagan ng kung sino ka. If God told you you are righteous, then you are righteous. That's your identity. Okay? If God said you are holy, then you are holy. It's because it's not your identity. It's Christ's identity that is in us. Oh, okay? So, iba po yung ipinagmamalaki mo yung ano mo yung hindi po yun. Okay, hindi po humbleness yun yung sinabi ng, ay, ang bait mo naman. Hindi naman. That's not humbleness. Ang humbleness, kapag sinabi ng Diyos, you are righteous. Yes, Lord, I am righteous with conviction. Kasi hindi naman yung righteousness mo. It's the righteousness of God. It's the righteousness of Christ. Be bold. Kahit sabihin ng tao, you are like this, you are like that. It's not your identity. It's the identity of Christ that is in you. Then you are righteous. Okay? Napakahalaga po na alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ito po ay lagi nating tinuturo dito. Napakahalaga. It's very vital dahil ito ang ating magiging tawag sa Tagalog, sanggalang? Pananggalang. It is our shield. Our identity. Okay? Pag ito po ang lies ng devil Sabi ng devil, you are weak. That mahina ka. May sakit ka. Hindi mo kaya. Kung mapapansin po natin, puro ka. You, yourself, me, myself, and I. Bakit? Dahil yan lang ang kaya ng kalaban na atakihin yung personality mo. You, ikaw. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Okay? Dahil hindi niya kayang atakihin ang identity ni Christ. Okay? Kaya ikaw ang kanyang tinitira. But the identity of Christ, nasubukan na po yan. Okay? Nung question ng kaaway dun sa temptation for 40 days, sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Nasubukan na po yan. Pero walang nagawa si Satanas. Ay, gawin mong bato ang tinapay. Okay? Kine-question ni Satan yung identity ni Christ. But Christ, alam niya kung sino siya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi po ng diablo But very firm si Jesus, alam niya kung sino siya. Okay? Nasubukan na po, kaya hindi niya kaya. Kaya tayo ang tinitira niya. But the good thing is,
We have Christ identity. Lagi ko pong inuulit. As He is, so are we in this world. Kung sino siya, gayon din tayo. It's not our own identity. It's the identity of Christ that is in us. Christ in us. Okay? Kaya po hindi nagbago ang Panginoon ng Diyos sa atin because Christ is already in us. Alam niyo po yung ginto? Yung ginto po kahit mahulog sa putikan yan, marurumihan yan, hindi mo pababayaan na doon na lang ala na naman halaga yan, paboren ko na Hindi po kapag yung ginto nahulog sa putikan, kukunin mo, lilinisin mo, at hindi nawawala yung halaga ng ginto. Kahit maputikan pa yan, kung ano yung value ng ginto, yun at yun pa rin kahit anong mangyari dun sa ginto. And we are more than gold in the sight of God. Higit pa tayo sa ginto sa harapan ng Diyos. Kaya kahit na nagkasala ang tao, kinuha niya, nilinis niya. Because we are greatly loved and we are precious. Talagang matindi ang pagtingin ng Diyos sa atin. Matindi ang pagsinta ng Diyos sa atin. Yun lamang po ang ma-realize natin, solved na. You have the perfect peace. You are at rest. Okay? Bakit? You have the identity of Christ in you. Hawak-hawak mo yan. Yan yung shield mo. Your identity. Okay? Kapag sinabi ng diablo, you are weak. I am strong. Pag sinabi ng diablo, hindi mo kaya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Kapag sinabi ng diablo, you are sick. By His stripes, I'm already healed. Kawawa ka, mahirap ka. He became poor so that we will become rich. Yan po ang taglay-taglay natin. The power of exceedingly and abundantly is working within us. And the God, sabi nga po, and the God who can do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think, wag po tayong matapos doon. The power is working within us. And the God who can do exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think, according to the power that is working within us, that is at work within us. Nasa atin. The power of exceedingly abundantly above all is working. The power is working within you, within me. Okay? It's Christ, not us. Hindi po yung Christ plus you. Christ only. Wag na po nating dagdagan. Wag na po tayong magpakahirap. Christ only. Christ identity only. Kapag yan po ang tinatayuan natin, hindi po tayo kayang anuman pong lies ng devil sa atin that we are weak, we are this, we are that, we are that. Alam mo kung sino ka. Alam niyo po yung movie na at walang struggle. Alam niyo po yung movie na yung Jesus Christ, may movie po ito yung naalala ko lang po. Doon sa Temptation of Jesus Christ, kung may napanood na po kayo dito, yung Temptation of Jesus Christ, pinapakita po doon na nung tuksuhin ng diablo ang Panginoong Yesus, pinapakita po doon na hirap ang Panginoong Yesus na if you are the Son of God, tapos po makikita mo si Jesus na parang hirap na i-prove niya. I believe, hindi po ganon. I believe, hindi man nagdalawang isip ang Panginoon na ako ang anak ng, yung parang hirap i-prove, I believe, hindi po ganon ang nangyari. I believe, nung itempo ng Satanas, si Jesus Christ, kung siya ang anak ng Diyos, I think walang struggle sa Panginoong Yesus. Dahil kapag alam mo kung sino ka, bakit ka mag-struggle? Bakit pag tinanong ka, ikaw ba si anak ni Pastor Edwin? Oo. Ha? Ngayon, kapag tayo tinanong, anak ka ba ng Diyos? Oo. Walang struggle. Nag-i-struggle ka lang kasi tinitignan mo ang iyong sarili.
Nag-i-struggle po tayo kasi tinitignan natin kung sino tayo. Pero kung tinitignan natin kung sino si Kristo, bakit ka mag-i-struggle? The power of exceedingly abundantly is working within you. And faith cometh by hearing, and by hearing by the word of God. Sige lang, magpatuloy ka lang. Kamukha po ng lagi naming sinasabi, wala ka man nakikita ngayon, magpatuloy ka lang. Dahil sa Diyos tapos na. Kung tapos na, you are at rest. Christ already finished the work. For you and for me. It's the great love of God. Yun po. Sabi nga po, paano ba to? It's the great love of God. Yun na lang po. Mahirap pong, you are more than conqueror. Bakit more than conqueror? Kasi po walang word na tatapat sa higit pa sa conqueror. Wala pong word. Kaya more than hindi ka conqueror, kapatid. Hindi ka conqueror. Wala lang tayong salita na higit pa sa more than conqueror. But hindi ka conqueror. You are more than that. Huwag mong isipin conqueror ka lang. You are more than that. More than conqueror. Wala lang salita kasi na magtutumbas dun sa more than conqueror. Hindi po ibig sabihin na more than conqueror, conqueror ka. You are more than conqueror. Hindi ka conqueror. More than conqueror. Okay? Faith is seeing what God sees. Okay? Yung nakikita mo kung ano yung nakikita ng Diyos, yung kung ano yung ginawa ng Diyos. Yung tapos na sa Kanya, so dapat tapos na rin sa'yo. Kahit hindi pa walang manifestation, tapos na sa Diyos, tapos na rin sa'yo. Okay? Alam niyo po, nung sa Old Testament, si Abraham, sabi ng Diyos, ikaw ang ama ng maraming nation, sabi niya. So pinakita ng Diyos ang lupa, ang buhangin sa dagat, at ang mga stars. So every time na nakikita ni Abraham yon, nare-remind siya sa pangako ng Diyos. Okay? Nare-remind siya. Nare-remind siya kung sino siya. Ako ang ama ng maraming mga bansa. Yon si Abraham. Yun yung binigay ng ng Diyos sa kanya. Ikaw ang ama ng maraming bansa. So every time na nakikita niya ang buhangin, every time na nakikita niya ang mga stars, nare-remind siya sa pangako ng Diyos. So hindi na aalis. Hindi na aalis sa kanya. So ganun din po tayo. Every time we read the Word of God, nare-remind po tayo sa mga pangako ng Diyos. The promises of God are yes and amen. Hindi po pabago-bago ang isip ng Diyos. Kapag hindi po natin alam ang mga bagay na to, tanggap lang tayo ng tanggap kung ano ang lies ng kaaway. It's very important na alam natin kung sino tayo. Kapag hindi natin alam kung sino tayo, yung mga opportunity na ibinigay ng Diyos, we will miss them. Mamimiss po natin. Ito po gasgas na kwento na, pero uulitin ko po. Alam niyo po yung agila at manok, yung agila na ng mga manok. Agila siya, pero lumaki siya sa mga piling ng mga manok dahil nung itlog po siya, napisa siya sa mga manok. Lumaki po siya sa piling ng manok. At kahit hagila po siya, na-miss niya yung opportunity ng pagiging agila. Sana nakakapag-soar high siya above the storm. Sana kapag gusto niyang kumain, lalanding lang siya sa ilog, makukuha niya yung pagkain. Miss opportunity because not knowing your true identity. Marami. Ngayon po tayo, kung hindi po natin alam kung sino tayo, yung ginawa ni Kristo sa ating buhay, mamimiss po natin yung opportunity na ibinigay niya sa atin. Kaya malaman po natin kung ano ang... Napakabuti po ng Diyos, di po ba? Talagang yung binigyan ka niya ng armor, yung great love niya, binigyan ka na niyang gift. Hindi mo masukat kung gaano kadakila
kataas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? So, it's very vital. Kaya pag ang salita ng Diyos ay lagi nating binabasa, nare-remind tayo. Faith cometh by hearing and by hearing the Word of God. Nare-remind po tayo. Kasi kung hindi natin bibigyan ng panahon ng kanyang salita, mamimiss natin yung kanyang mga pangako. Kasi, alam niyo po nung si David, nung nilabanan po niya si Goliath, tinakong 15 minutes. Alam niyo po nung si David, yung nilabanan po niya si Goliath, ano pong dala-dala ni David? Sling. Sling. Okay? Yan po ang dala-dala niya. Pero ano pong sinabi niya kay Goliath? Ngayong araw na ito, ibibigay sa akin yung ulo mo, sabi niya, yung head niya, yung head ni Goliath. Okay? So kung titigan po natin, yung dala niya ay sling, pero yung paano mo po kukunin yung head, kung wala kang sword. Okay? Pero yun yung nakita niya eh. Yun yung nakita niya eh. May sling siya, pero nakita niya, pinugot niya yung ulo ni Goliath. And that's how faith is. Nakita mo. Nakita mo yung ginawa ng Diyos, nakikita mo. Nung pong si Jacob, nung sabi niya, yung mga spotted na I believe it's not more of the sheep para makita nila yon para maging spotted sila. It's more of Jacob. Kapag nakikita niya yung spotted, nare-remind siya sa pangako ng Diyos. I don't see any connection yung makita ng tupa yung ginawa niyang parang para magkakaanak sila ng spotted. I think it's more of Jacob. Kapag nakikita niya yung tusok na ginawa ng yun, yung spotted, nare-remind siya sa pangako ng Diyos. So, napaka-importante po. Pastor, malapit na po akong matapos. Napaka-importante po. This is our shield of faith. Yung identity mo. Yung nananampalataya ka na ikaw ay righteous, nananampalataya ka na ikaw ay holy, nananampalataya ka that your identity is Christ Himself. That's your shield. Okay? So, sana po nakuha natin kung sino tayo. It's very important. It's very vital sa ating mga anak ng Diyos that we know who we are. Okay? Hindi ko po alam kung paano tatapusin ang preaching. Kaya ganito na lang po. Bigla na lang mawawala. Maraming salamat po. Ayan na. Hello, dear. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo
Praise the Lord. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Engineer Edgar Tayag, sa iyong mensahe na binigyan ng Panginoon sa atin. So, are you blessed? Amen. Praise the Lord. So, naway patuloy natin maunawan ang bagay nito at magkilala lubusan ang ating Panginoon. At ang ating pong Christian life ay patay-patay lang. Patay-patay lang, no? Di porke pastor kaming mga ilan, no? Ako head pastor, ay mas matured ako. Hindi po. Hindi po ganun. Kundi po, sabay-sabay po tayong lubos natin makilala ang Panginoon. Dahil isa lang ang ating Panginoon, isa lang ang ating Lord, isa lang ang ating Father sa ating mga buhay. So we are one in the Lord. Amen? We are all matured already in the Spirit. Matured na tayo lahat. Matured na yung faith natin in the Spirit. It's a matter of the renewing of your mind in the Lord. Amen ba? So, by the way po, yung convention natin ay excited na po ang mga kasama natin sa ibang lugar. At meron pong sa Palawan, mga 40 delegates, mag-airplane niya. Airplane, ha? Ang Tanay ay mga 20 persons. Ang Pangasinan ay 20 rin. Ang Manila, 20 rin. So, marami pong mga kapatid natin. Ang Tagmagagete, no? Mag-airplane niya. Asa po sila. Oh. Kaya, naway kayo rin po excited sa ating convention na kayo magsama-sama sa darating pong 28 to 30. Amen? Hallelujah. So, purihin ng Panginoon, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ni Engineer, 10 hanggang 15 minutes daw siya. I think meron mga siyang mga 20 minutes naman. Ano? Okay? So, pero marami akong time na binigay sa akin. Sabi niya, marami kang time, Pastor. Mag-prepare ka. Pinag-prepare po ako. So, sabi nga ng Acts 10 ay 5:10. 5:2. Romans 5:2. Romano 5:2. Roma. Sa magitan ni Jesus, dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makabahagi tayo sa kadikalaan ng Diyos. No, dahil sa ating pananampalataya, no, tinatamasa natin ang pag-ibig ng Diyos. Sige. Inom lang ako sadli. Okay. Sige, my love. Thank you very much. Yung kaninang kantang babae, anak po niya. No? Dahil mas maganda po boss nila kaysa sa akin. Sa timing sila. Ako wala ako sa timing eh. Kaya yung music noon na mahabol sa akin kapag nagkanta ko. Inahabol ako. Kaya, purihin ng Panginoon sa mga music ministry natin. Okay. So, dahil sa pananampalataya natin, natatamasa natin ang biyaya ng Diyos. So, faith and grace is very important, no, sa buhay natin. Okay? So, ang pananampalataya at biyaya ay hindi pwedeng pag-iwalayin. Okay? So, ang grace ay nandyan na. Hindi dahil sa faith mo kung bakit nandoon ang kanyang biyaya. Ang biyaya, binigay niya sa tao ang bagay na hindi karapat-dapat sa kanya. Favor yun. No? Pabor yun. So, ngayon, ang pabor na binigay ng Panginoon ay yung lahat ng nawala sa atin noon, nung tayo po ay nagkasala, na ngayon ay tayo tumanggap kay Kristo, ay ibalik sa atin
kung anong kalagayan ni Adan at Eva. Kung sino sila, nung sila hindi pa nagkasala. So, malaga yan, no? So, nung hindi pa nagkasala si Adan at Eva, ay binalik sa atin. At higit pa doon, dahil ang tree of life na hindi nila kinain, ay nakain natin sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, higit ang ating kalagayan niyo kaysa kalagayan ni Adan at Eva. Nung sila po ay hindi pa nagkasala. Kaya po mga kapatid, kung patuloy natin makita, sabi nga ni Jim, identity natin, kung sino tayo, talagang ikaw ay laging magpupuri. Sabi ng awitan, buhay na natin ang magpupuri sa Diyos. Magpasalamat sa Panginoon. Meron tayong mga kusangan tayo po ay may struggle, may problema. Kaya patuloy natin kilala ng Panginoon at maibsan. At ang dapat natin gawin ay magagawa natin sa ating buhay na hindi tayo stressful, hindi tayo struggle, hindi tayo nag-cram, kundi nandiyon ang gabay ng Diyos. Sino walang problema sa atin? Sino walang limitasyon? Ang lahat. Hindi sabihin, mas malaki ang problema kaysa sa Kanya. No. Wala po. Malaki o maliit. Pare-pareho tayo po may mga struggle sa buhay. Okay ba? So, pero pare-pareho tayo masaya dahil tayo po ang kalagayan natin bilang anak ng Diyos ay nasa atin na ang lahat ng bagay. Okay? Nasa atin ang lahat ng bagay. Di na tayo masaya. Masaya ba kayo? Oo. Kumisan, naglalaro ang ating isipan. Wala akong pera nga Dami ng matatas na bilhin. Paano nasa akin na lahat? Yan po ay karnal, laman, at mundo natin tinitignan. Pero kung titignan natin ang kalagayan natin, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Tayo matagumpay. Tayo po magaling, sabi nga ng Diyos, sa ating mga buhay. Pero, Pastor, may sakit ako, may kailangan ako. Yun nga, ang problema ang sa mundo ay nandyan yan. Kasama tayo dyan. Pero, sa tulong ng Diyos, sa yung pagkilala sa pananampalataya mo sa ginawa ni Jesus, that's faith, no? Ang faith ay yung pagkilala mo sa ginawa ni Jesus. Hindi yung human faith. Kaya hindi pwedeng nanampalataya naman ako. God will provide. No? God is my healer. Naniniwala naman ako. Pero ang laman ng puso, sinasabi mo yan, pero ang laman ng puso, sakit. Ang laman ng puso ay kahirapan. Kaya ang puso ang kinakausap ng Word of God. Hindi yung intellect. Hindi yung brain natin, hindi yung IQ natin. No? Kaya ang bawat mga anak ng Diyos ay hindi yung magaling siya, alam niya yung Bible. Hindi po. Dahil ang Diyos ay nangungusap sa puso ng tao. Kaya when your faith working, no, ma-identify mo kung sino ka sa buhay mo. So you access grace. You access sa King Spirit, access grace. So kailangan natin, ang pananampalataya, parang grace na ginawa ni Jesus, ay maranasan natin sa ating mga buhay. Sa magitan lamang ng faith. Hindi lang human faith natin, hindi yung effort natin, hindi kung sino tayo, kundi yung ating pagkilala sa Panginoon, ang siyang dahilan kung bakit nating maranasan ang ating pananampalataya. Kahit masampo ang iyong ginagawa mabuti, hindi walang epekto sa Diyos yan. Dito sa mundo, meron. Kung masipag ka, meron epekto yan. Pero sa iyong ugnayan sa Diyos, pagkilala sa Panginoon, walang epekto yan sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay lubos na nakikilala sa Panginoon, lubos mo siyang nakikilala sa buhay mo, doon ay nakagawa ka kung anong dapat mong gawin sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng
problema, sa kabila ng karamdaman, alam mo kung anong dapat mong gawin sa buhay mo. Maniwala ka muna bago ito mangyari sa iyong buhay. Hanggat hindi ka niniwala sa iyong sarili na ang Panginoon ay mabuti, tapat, at ginawa niya ang lahat ng bagay. Sabi nga, namatay siya, binigay ng Ama ang kanyang anak. Romans 8:32. Binigay ng Ama ang kanyang anak. Ano pa ang bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon? Na ayon kung anong pinakamahalaga sa Kanya, hindi na itinanggi na ibigay sa atin. Ano pa ang bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon? Kaya ibinigay na ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kung si Kristo ay tinanggap natin, ano pa ang bagay na hindi binigay sa atin ng Diyos? Kung Kristiano ay binigay sa atin ng kanyang Ama, ako po ay libre na ngayon ng mga sapatos na pinapagawa ko sa kanyang Ama. Sapatos lang, di ako lilibre. Yung anak niya, binigyan niya sa akin. At ang anak naman niya, masayang siya na ako ang kanyang na minamahal sa yung tissue ko. So, purihin Panginoon. So, talagang kapag ang salita ng Diyos ay ma-identify natin sa buhay natin, no? At patuloy nating meditate. Sabi nga Romans 10:17. Romans 10:17. Basahin natin. Sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Kaya ang mensahe natin dito ay tungkol kay Kristo. Hindi yung dapat natin gawin. Hindi pa tungkol sa iyo, hindi pa tungkol sa akin. Hindi pa tungkol sa preacher natin. Kung ano kanyang ginagawa. Kundi ang ating pinag-usapan ay tungkol kay Kristo. Kapag yan ang ating narinig lagi at marinig lang ito kung may mga ngaral sa Kanya. Kaya ang pagkinig at pagkinig ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Dahil nagbubunga ito ng pananampalataya. So without the Word of God, kung puro ang ibang mga bagay na binabasa mo at pinapakinggan mo, na ito yung mga basura, hindi mo malalayo at talagang ikaw ay depressed, malungkot, mabigat ang buhay, no? At mainit ang ulo kasi wala tayong pananampalataya. Ay naniniwala mo ako. Sinasabi mo lang yan. Hanggang sa isip mo lang. Pero ang totoo, ang laman ng puso, ang siyang tinitignan ng Diyos, kung ikaw talaga ay naniniwala sa mga salita ng Diyos. No, kung saan ay wala kang time sa salita ng Diyos. Wala kang time. So, paano yun? So, hindi pwedeng iwalay ang Diyos at ang kanyang salita. Dahil ito yung salita ng Diyos at ang salita ay naging tao. Kaya, ang pananampalataya natin ay bunga yan ng salita ng Diyos. Hindi mo yung pananampalataya, hindi yan human faith, kundi yan ay bunga ng salita ng Diyos kung bakit ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Dahil sa mga pangangaral, kaya ka nanampalataya. Pero sa ating sariling kakayahan, hindi natin kayang paniwala ng Diyos sa buhay natin. Kundi sa magitan lamang ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay si Kristo. Hello. Kaya hindi pwedeng iwalay yan. Kaya, naway mga kapatid, bigyan natin oras ang Sunday, ang ating GE, na tayo po ay patuloy na bigay ng panahon. Dahil ito ang talagang buhay natin at ito ang direksyon ng ating buhay sa mundo ito. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos. Kaya, tanging ang pananampalataya. Ang Diyos ay tapos na sa Kanya. Sabi nga ni Jesus. Tapos na ang lahat. Ginawa na ang lahat. Kaya it is finished. Sabi ng Panginoon. And He rested when He created everything. Wala siyang dapat likayin.
Di dahil pagod siya, kaya siya ay nagpahinga. Kundi wala na siyang dapat likayin. Nung sila ay dalawa lamang ng mga tao dito, hindi naman siya ngayon, merong billions of people. Hindi naman siya nalalika ng hangin. Ay kulang na yung hangin. Kulang na yung hangin. Kailangan maglika ako. No? Ay kulang na yung mga baboy ngayon. Kulang na yung bigas kayo. Kailangan maglika ako, marami pala. Hindi nalalika dahil kayang i-provide ng mundo ang kailangan ng tao. At ang totoo, sobra pa sa pahilan natin. Maraming mga naghihirap, maraming nagtataasang. Yan ay kagawa ng tao, hindi ang Diyos. Kagawa ng tao yun. Ang pagkain natin, kung ating sasamahin, ang 40% na pagkain ng tao ay nasasayang. It's a waste. Sabi nga ng mga nag-ipon ngayon na baka pagkain sa hotel, sa ibang lugar, sa palengke, yung mga gulay na tinatapon, ay pwede pa. Yan ay iniipon at ay pinapakain. So 40% ay sobra pa sa waste natin. Ang dapat kainin ng tao ay may pwedeng ibigay sa kanya. Yan po ang Panginoon na kung saan i-provide niya ang lahat ng bagay. At nung magkasalang tao, sabi ng Ephesians chapter 1, verse 4, nung magkasalang tao, hindi mo nagbila Panginoon, ay nagkasalang tao. So kailangan tayong mag-create ng tagabaligtas. Hindi po. Kundi sabi nga ng Ephesians 1:4, before the foundation, bago pa itayo, likayin ang mundo, ay nag-provide na, nagbigay na ng tagapagligtas sa Panginoon. Kaya bago pa magkasala ang tao, dahil nakikita niya kung anong gagawin ng tao, ay siya po ay nagbigay na ng tagapagligtas bago magkasala. Bago pa likayin ang mundo, nagbigay na ng tagapagligtas. Ano pa? Sabi nga ng Jesus, ang ating pong dapat ikibahala ay pag-alala sa buhay nito. Meron pagkataon na tayo nag-alala, nagkasakit ka, biglaan, nagkaroon ka ng pangailangan. Kapatid, rest on Him. Magtiwala ka sa Panginoon. At parang hindi, sabi ng iyong sarili. Pero continuous. And you will receive the revelation coming from the Lord in your heart. And you will have rejoicing every day of your life because God is good all the time. Amen? God bless you po. Magandang umaga sa inyo lahat. Ay lahat ay tumayo. Lord God, we thank you for your messenger sa mga ito. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Sige, magpuri tayo sa Panginoon. Just only 5 minutes. Raba Shanda, Raba Kandar. Sige po, gamitin na ng speaking tongues. Yara, Baba Kandar, Raba Kandar, Raba. Sige po, buksan niyo mga bibig niyo, huwag kang mahiya. Yan ay pagpupuri sa Panginoon. Yara, Baba Shanda, Raba Kandar, Raba Kandar, Raba Kandar. Yara, Baba Kandar, Raba Kandar, Raba Kandar. And then, you proclaim healing in your body. I healed my body in the name of Jesus. I healed my body in the name of Jesus. Yara Baba Kanda Baba Kanda. Oh, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your life. Lord God, we thank you for the messenger, Pastor Brother Edgar, Engineer Edgar, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa iyong mga anak. Panginoon, alam ko, Panginoon, ay may dakilang plano ka sa mabuhay. Kaya Lord, salamat po sa mga ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, we will say Amen and Amen. God bless you all.